Si Sukhjit Singh isang lalaki na nagmula sa mayamang angkan. May malaking ambisyon sa buhay at dedikado sa kung ano man ang kanyang minimithi sa buhay. Ipinanganak sa India at ayon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Sukhjit ay napakarelihiyoso at kilala sa komunidad ng mga Sikh. Ang Sikhism ay isang malawak na relihiyon sa India na may humigit kumulang 30 milyon na mga tagasunod. Siya ay kinasal kay Ramandeep. Si Ramandeep ay pinanganak sa United Kingdom at nagmula sa isang middle class na pamilya. May magandang kinalakihan at magandang edukasyon. Siya ay anak ni Paul Mann at Amarit Kaur na parehong mga negosyante. Maayos ang pagsasama nila Sukhjit at Ramandeep. At sobrang mahal ni Sukhjit ang asawa at madalas niyang sinasabi na sobrang masaya siya sa kanilang buhay. Ang dalawa ay nagkakilala taong 2002 sa UK noong 20 years old pa lamang si Sukhjit at 17 years old naman si Ramandeep. At taong 2005 ay ikinasal sila. Ayon sa source, ang mag-asawa ay nagmamay-ari ng isang pizzeria sa Surrey County ng England. Nanirahan sila ng ilang taon sa Surrey at kalaunan ay lumipat sa Derby at doon na nila pinalaki ang kanilang dalawang anak na lalaki. Si Arjun ay pinanganak noong 2007 at si Aryan ay pinanganak naman taong 2010. Si Ramandeep ay makikitang napakadedikado at hardworking na ina. Sa Derby ay nanirahan sila sa isang middle class na bahay at nagsama ng masaya. Ayon sa malapit na kaibigan ng dalawa, ang kanilang mga magulang ay magkaayos kahit na hindi sila arranged marriage. Napakalaki ng Indian community sa Derby kaya yun ang nagtulak sa mag-asawa na magtayo ng negosyo. Ang unang plano nila ay sa London sila lilipat ngunit pinag-isipan nila na sa Derby sila mas kikita dahil nga doon sa may maraming Indians. Si Ramandeep ay nakapagtapos ng graphic design at nagtrabaho at hawak ay isang malaking kumpanya at nagkaroon pa siya ng pangalawang trabaho. Samantalang si Sukhjit naman ay nagtayo ng logistic company na pinangalanan niyang Arjun Transport. Naging matagumpay ang dalawa sa kanilang mga ginagawa at nakikitang masaya naman sila sa estado ng kanilang pamuhay at pagsasama. Ngunit sa sobrang bait ni Sukhjit ay naging sunod-sunuran lang ito sa gusto ng asawa. Mahilig si Ramandeep sa mamahaling bagay gaya ng damit at alahas. Ayon sa nakakilala sa kanila ay walang reklamo si Sukhjit sa asawa at lahat ng gusto nito ay kanyang nakukuha. Noong November 2015, nagbakasyon ang mag-asawa kasamang dalawang anak nila sa Dubai, kung saan ang best friend ni Sukhjit ay nakatira at nagtatrabaho. Ang lalaki ay nagngangalang Gulpreet Singh. Magkaibigan sila ni Sukhjit mula bata pa, kaya halos magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Si Gulpreet ay isang truck driver at nagtatrabaho din sa construction. Nung dumating sila sa Dubai, hindi muna nagtrabaho si Gulpreet ng ilang araw para sama ng kaibigan at pamilya nito sa pagpunta sa mga tourist attraction ng bansa. Masaya silang gumala at sabay-sabay na nagpapapicture. Ngunit lingid sa kaalaman ni Sukhjit ay nagkakamabutihan na pala si Ramandeep at Gulpreet. Noong nakabalik na sila sa UK ay tuloy pa rin ang komunikasyon ng dalawa. At sa kanilang pag-uusap ay napag-usapan na pala nila kung paano nila maaalis si Sukhjit bilang sagabal sa kanilang relasyon. Kaya nag-isip sila ng magandang plano. Katapusan ng taong 2015 ay nagplano ng bakasyon si Ramandeep sa Uttar Pradesh na nasa northern part ng India. At ang plano ay doon sila magbabakasyon ng ilang buwan sa lugar ng ina ni Sukhjit. Dahil ayon kay Ramandeep, gusto niyang ma-explore ang lugar na yon. Kasunod noon, July 2016 ay bumalik ulit sila sa India. At doon na sinabi ni Ramandeep na yayain ni Sukhjit si Gulpreet na magbakasyon din. At dahil sa kapatid nga ang turing ni Sukhjit kay Gulpreet ay wala naman siyang nakikitang kaduda-duda, kaya pumayag ito sa kagustuhan ng asawa. Ngunit habang nakabakasyon sila ay paunti-unting napapansin ni Sukhjit ang kakaibang kilos ng dalawa at kung paano sila makipag-usap sa isa't isa. Noong mga panahong yun ay wala siyang sinabi at mas piniling manahimik na lamang at obserbahan pa ng mabuti ang dalawa. Sa kasunod na buwan, August 22, ay napagdesisyonan na ni Sukhjit na kumprontahin ang asawa. Hindi umamin si Ramandeep ngunit kalaunan ay lumabas din ang katotohanan. Tumagal sila sa lugar na yon dahil sa sobrang nagustuhan ito ng mga anak nila. Katunayan ay napag-isipan din nilang mag-asawa na lumipat doon. Ngunit nung nalaman nga ni Sukhjit ang lahat ay sinabi niya kay Ramandeep na pagbalik nila sa England ay tatapusin na niya ang kanilang relasyon at magsasampa ito ng kaso laban sa asawa. Hindi yun nagustuhan ni Ramandeep, kaya naisip niya na yun ang tamang pagkakataon na maisasagawa nila ang matagal na nilang plano ni Gulpreet. Gusto niyang mawala na si Sukhjit at gusto niya rin mapunta sa kanyang lahat ng assets ng asawa
at para tuluyan sila magsama ni Gulpreet. Kalagitnaan ng August ay naikwento ni Sukhjit sa kanyang mga kaibigan at pamilya tungkol sa kanyang mga nadiskubre. Kaya pinayuhan nila siya na agad na iwanan si Ramandeep. Ngunit dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Ramandeep, ay naisip pa nung una ni Sukhjit na ayusin na lang ang kanilang relasyon at huwag nang iwanan ng asawa. Ngunit hindi sila sang-ayon sa plano ni Sukhjit at sinabing mas lalo niyan lang pinapalala ang sitwasyon. At siya rin na magiging kawawa sa huli. Hindi nakinig si Sukhjit at binigyan pa niya ng pagkakataon ng sarili na i-digest muna ang mga nangyayari at siya ay naguguluhan pa. September 2, 2016, nilagyan ni Ramandeep ng pampatulog ang pagkain na inihinda niya para kay Sukhjit at sa mga anak. Noong nakatulog na si Sukhjit ay pinapasok ni Ramandeep si Gulpreet sa kanilang bahay. Doon ay tinakpan ni Ramandeep ng unan ang buong mukha ni Sukhjit para hindi ito makahinga. Kasunod noon ay hinampas pa ng ilang beses ni Gulpreet ang ulo ni Sukhjit gamit ang martilyo. At hindi pa makontento, kahit wala ng buhay si Sukhjit ay kumuha pa ng kutsilyo si Ramandeep at gumawa pa ng malaking hiwa sa lalamunan ni Sukhjit. Noong gabing yon ay naghanda si Ramandeep ng dal para sa kanilang hapunan na nilagyan niya ng pampatulog at umaasa ang lahat ay makakakain at makakatulog. Ngunit tangi si Sukhjit lamang at ang kanilang bunsong anak na si Aryan ang kumain. At ang panganay na si Arjun na hindi kumain. Mas pinili niyang kumain ng instant noodles lamang. At dahil sa kinakabahan ay hindi yun napansin ni Ramandeep. Kaya nung ginawa nilang pagpatay kay Sukhjit, ay nasaksihan lahat yon ni Arjun na sa mga oras na yun ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Ang bata ay agad nang tumakbo sa bahay ng kanyang lola na malapit lamang sa kung saan sila nakatira. At habang umiiyak ay sinabi niya sa kanyang lolang nakita. Noong una ay hindi pa naniniwala ang kanyang lola dahil sa akala niya ay nagbibiro lamang si Arjun. Ngunit nung nakita niyang takot na takot si Arjun ay nagdesisyon na itong tumawag ng mga pulis. Medyo natagalan bago makarating ang mga pulis dahil sa may kalayuan ng village. Kaya nakaalis na si Gulpreet at kasama yon sa kanilang plano. Pagkarating nila ay agad nilang hinuli si Ramandeep na nung una ay nagpapanggapan na inosente. At sinabi ang pumatay sa kanyang asawa ay magnanakaw na nakapasok sa kanilang bahay. Ang hindi niya alam na ang kanyang mismong anak ang naging witness laban sa kanya. Di nagtagal ay naaresto din si Gulpreet sa airport na planong bumalik papuntang Dubai. Sa investigasyon ng mga pulis ay balak na makakuha ng dalawa ng 2 million pounds mula sa life insurance ni Sukhjit at karagdagang 100,000 pounds o $2.7 million mula sa assets ni Sukhjit. Plano ni Ramandeep at Gulpreet na magsimula ng panibagong buhay gamit ang pera ni Sukhjit. Ayon sa mga Indian investigators ay plinano nila na sa India gawin ang pagpatay dahil sa naniniwala silang mabilis silang matatakasan ng krimen dahil sa ang bansa ay kabilang sa third world countries at ang pag-aksyon ng mga pulis sa kaso at batas ay mabagal. Para sa kanila pag sa England o sa Dubai nila gagawin ang krimen ay malaki ang tsansa na mahuhuli sila kaagad. Na-detain ang dalawa habang inaantay ang araw ng kanilang paglilitis. Mabilis na kumalat ang balita sa buong India at kahit na ang mismong anak nila ang naging pangunahing witness laban sa kanya, ay suportado pa rin ng pamilya si Ramandeep. Ayon sa kanila, ay plinano ng pamilya ni Sukhjit ang nangyari para ma-frame up si Ramandeep. At pinagsinungaling pa ang anak nilang si Arjun. Matapos ang 7 buwanong naaresto si Ramandeep, ay nakalabas pa ito ng kulungan matapos makapagpiyansa ang kanyang pamilya ng malaking halaga. Ang kinalabasan ay naging malaya ito ngunit hindi siya maaring makalabas ng India. Ginawa lahat ng pamilya ni Ramandeep pagdating sa pera at political connection para lamang makalabas ito ng bansa at gumastos sila ng napakalaking pera. Ngunit hindi yon umubra. Umabot sa 7 taon matapos ang ginawa nilang krimen bago na umpisahan ang formal na paglilitis. October 2023 ang main witness ng prosecution ay si Arjun at sa mga oras na yon ay 16 years old na ito. Napaka-importante ng testimony ni Arjun sa kaso. Ayon sa kanya, nung gabi ng krimen ay natutulog siya sa tabi ng kanyang ama at nagising siya dahil sa ingay nung tinakpanan ni Ramandeep ng una ng mukha ni Sukhjit. Sa sobrang takot ay hindi ito nakagalaw at nagpanggap na lamang natulog. Kaya ang resulta ay nasaksihan niya ang lahat ng nangyari at sinabing hindi niya yun makakalimutan sa buong buhay niya. Dagdag pa niya na nung umalis na sa loob ng kwarto ang kanyang ina at si Gulpreet, ay kinuha niya ang pagkakataong yon para makalabas sa bahay at makapunta sa bahay ng kanyang lola.
Sa korte ay inamin ni Gulprit ang ginawang krimen, ngunit sinabi niya na ang lahat ng yon ay idea ni Ramandip. At si Ramandip ang nag-utos sa kanya na bumili ng kutsilyo at martilyo na ginamit sa krimen. Napatunayang guilty sina Ramandip at Gulprit sa kasong murder. Si Ramandip ay sinintensya ng bitay at si Gulprit naman ay life imprisonment. Ngunit umapila ang mga abogado ni Ramandip sa desisyon ng korte at hiningi nilang palitan ng life imprisonment lamang hatol kay Ramandip. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin binago ng korte ang kanilang naging hatol kay Ramandip. Si Ramandip ay sinasabing inosente pa rin siya sa nangyari at sinabing sinet up lamang siya ng pamilya ni Sukhjit. Matapos ang trial, ay dinala si Gulprit sa medium security men's prison. Si Ramandip naman ay dinala sa Shahjahanpur District Prison na kilalang napaka-overcrowded na kulungan. Simula nung hinuli si Ramandip ay hindi ito nakitaan na nagsisi sa ginawa. Katunayan ay napaka-arogante nito kung makitungo sa mga otoridad sa pag-aakalang napakataas niya sa lahat. Sa kulungan ay kasama niya ang 55 na iba pang mga inmates at sa sahig lamang natutulog. Nung in-interview ito ng media ay nilarawan niya na ang kulungan ay madumi, magulo at parang nasa impyernong sitwasyon at pangit ang pagkain. Ayon sa kanya, ayun na ang pinakamasaklap na nangyari sa kanya at pakiramdam niya ay nag-iisa lamang siya at umiiyak lamang araw-araw. Saad pa niya na simula nung nakulong siya ay wala man lang may bumisita sa kanya mula sa British High Commission dahil siya ay British citizen. Dagdag pa niya na siya ay inosente at plano lahat yun ng pamilya ni Sukhjit dahil sa ayaw nilang ibenta ni Sukhjit ang kanyang lupa na may lawak na 21 acres sa India. Mula sa magarbong buhay ay napunta si Ramandip sa pinakamaduming kulungan sa India. Ang kapasidad ng kulungan ay 511 lamang, ngunit umabot sila ng 2,000 sa loob. At tanging si Ramandip lamang ang foreigner sa nasabing kulungan at ang tanging na sentensyahan ng bitay. Kahit umapila na ang kanyang mga abogado ay abutin pa siguro ng ilang taon ang pag-evaluate ng kanyang kaso. Ang kanilang mga anak ay kasalukuyang nakatira sa kapatid na lalaki ni Sukhjit sa London. Ayon kay Arjun ay ayaw na niya makausap ang ina at ayaw niya na itong makita at hindi niya na ito mapapatawad kailanman. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!